Sa part 2, nagawa ni Wei Xiao na bumalik sa kanyang normal na anyo. Napabuntong hininga siya sa ginhawa nang matuklasan niyang kaya niyang kontrolin ang Transformation at magpalit ng anyo anumang oras. Gayunpaman, napansin niyang malaki ang nabawas sa kanyang EXP habang ginagamit ang kakayahang iyon. Dahil dito, napagpasyahan niyang ituring ito bilang isang pang-emergency na power-up lamang. Ngunit bago pa siya tuluyang makapagpahinga, may naramdaman siyang presensya sa labas ng kanyang pinto. Agad siyang naging alerto. Malakas niyang tinanong kung sino ang naroon. Ngunit walang sumagot. Tanging katahimikan lamang ang bumalik sa kanya. Dahil dito, lalo siyang naging maingat habang dahan-daang lumalapit sa pintuan, handa sa anumang laban. Muli niyang tinanong kung sino ang nasa labas at nagtaka kung bakit nakatayo lamang ito roon nang walang sinasabi. Maya-maya, bumukas ang pinto. Sa kanyang harapan ay ang kaina-hinalang matandang lalaki na nakita niya kanina. Mukhang alam na nito ang kanyang pangalan. Sa unang tingin, ang unang pumasok sa isip ni Wei ay baka isa itong multo. Kaya agad siyang nagpakawala ng isang suntok. Ngunit walang kahirap-hirap na sinalo ng matanda ang kanyang kamao. Ni hindi man lamang ito natinag sa biglaang pag-atake. Casual na nagpakilala ang matandang lalaki bilang bagong kapitbahay sa katabing unit. Mukha naman itong kapani-pani walang paliwanag. Pinuri pa niya ang mabilis na reflexes ni Wei Xiao habang pahapyaw na binanggit na may isang young miss na nagmamasid sa kanya. Matapos ang maikling pagpapakilala, kumaway ang matanda bilang palem at bumalik sa sarili nitong tirahan. Naiwan si Wei na naguguluhan sa kakaibang pangyayari at lalo na sa misteryosong komento tungkol sa young miss. Kinabukasan, lumipat ang eksena sa akademya. Nagtipon ang lahat ng estudyante sa plaza para sa isang malaking anunsyo. Punong-puno ng kasabikan ang lahat habang hinihintay kung sino ang nakakuha ng unang pwesto sa trial. Agad na nilapitan si Wei ng isa niyang kaklase at tinanong kung paano siya nakarating sa level 7 ng ganoon kabilis. Nang banggitin niyang natalo niya ng mag-isa ang isang dungeon boss, tumanggi itong maniwala sa kanyang sinabi. Bago pa niya maipaliwanag ang lahat, umakyat sa entablado ang isang announcer upang opisyal na ipahayag ang ranking ng trial. Kinumpirma ng announcer na si Wei Xiao ang nakakuha ng unang pwesto. Isa-isang binanggit ang kanyang mga nagawa, kabilang ang pagpatay niya ng mag-isa sa mga dungeon boss at ang pag-abot niya sa level 7. Dahil dito, natigilan ang babaeng nagduda sa kanya. Sa wakas ay napagtanto nito na hindi pala nagsisinungaling si Wei. Nag-ingay ang buong plaza habang pinag-uusapan ng mga estudyante kung paano natalo ng isang summoner ang mga itinuturing na pinakamalalakas na estudyante ng paaralan. Nagpatuloy ang announcer sa pagbanggit ng mga ranggo. Ipinahayag nito na si Xu Xiaoqing ang pumangalawa. Samantala, si Qian Zihao naman ang nakakuha ng ika-4 na pwesto. Ayaw tanggapin ng tahimik ang pagkatalo, nilapitan ni Xu Xiaoqing si Wei at ipinahayag na hindi pa tapos ang kanilang kompetisyon. Ngumiti lamang si Wei at sinabing handa siya sa rematch anumang oras na gustuhin nito. Matapos maipahayag ang lahat ng ranking, pinaalalahanan ng announcer ang mga estudyante na 29 na araw na lamang ang natitira bago ang unified exams. Dahil dito, umalis si Wei sa gitna ng karamihan. Habang naglalakad, iniisip niya ang susunod niyang training at kung paano siya mas mabilis pang lalakas. Alam niyang kailangan niyang mag-level up sa lalong madaling panahon. Kaya't nagpasya siyang dumiretso sa mga dungeon plaza. Pagdating doon, nakita niya ang isang napakalaking board na puno ng mga buy order para sa mahahalagang monster materials na nagmumula sa iba't ibang dungeon. Sinuri ni Wei Xiao ang quest board sa dungeon plaza habang pinag-iisipan ang susunod niyang malaking pagkakakitaan. Matapos timbangin ang iba't ibang opsyon, nagpasya siyang subukan ang kanyang swerte sa Orc Lair sa pagkakataong ito. Kaya't dumaan siya sa mga gwardya at nagtungo diretso sa entrance portal ng dungeon.
Kumpiyansa siyang ang antas ng kahirapan nito ay akmang-akma sa kanyang kasalukuyang lakas. Kasabay ng isang maliwanag na kislap, nag-activate ang teleportation circle at dinala siya sa loob ng dungeon. Pagdating niya, bumungad sa kanya ang isang tahimik at napakagandang kagubatan. Dahil dito, napaisip siya kung nasa tamang dungeon ba talaga siya. Ngunit alam niyang hindi dapat basta magtiwala sa unang impresyon. Kaya agad niyang ipinatawag ang kanyang mga skeletal minions bilang pag-iingat. Napatunayang tama ang kanyang desisyon. Mula pa lamang sa mga anino ay may mga werewolf nang nagmamasid sa kanya. At hindi nagtagal, isa sa mga ito ang biglang tumalon mula sa mga puno at dumiretso sa kanya na may layuning patayin siya. Agad na naambush si Wei Xiao. Dahil dito, napaisip siya kung bakit tila lahat ng halimaw sa mga dungeon ay pare-pareho ang taktika at laging nagsisimula sa isang patagang pag-atake. Bago pa makalapit ang sumasalaksak na nilalang, agad itong naharang ng kanyang kulay ubeng mahika. Tinamaan ng malakas na puwersa ang halimaw at itinulak ito paatras. Sa isang iglap, napatay niya ang mababang antas na null at nakakuha ng 25 EXP. Naalala niya mula sa kanyang mga pinag-aralan na ang mga null ay kadalasang gumagalaw ng magkakasama. Ibig sabihin, isa lamang itong scout. At gaya ng kanyang inaasahan, nagsimulang lumabas mula sa mga puno ang buong grupo ng mga null. Sabay-sabay silang sumugod patungo kay Wei at sa kanyang mga summon. Nang makumpirma ang kanyang hinala, ngumiti lamang siya. Inutusan niya ang kanyang mga skeleton na maghanda. Pagkatapos ay binigyan niya ang mga ito ng pahintulot na gamitin ang kanilang paboritong explosive skill laban sa paparating na kawan. Sa isang iglap, nilamon ng napakalaking sunod-sunod na pagsabog ang buong grupo ng mga null. Isa-isang lumitaw ang mga notification ng system na nagkukumpirma sa mga napatay na halimaw. Kasabay nito, mabilis na nadagdagan ang kanyang EXP mula sa mapaminsalang pagsalubong na inihanda niya para sa mga ito. Matapos mapuksa ang buong grupo, biglang naging tahimik ang kagubatan. Kinuha ni Wei Xiao ang kanyang pala at pabirong sinabi na bilang isang necromancer, nagsisimula pa lamang ang kanyang tunay na trabaho. Pagkatapos nito, nagsimula siyang maghukay habang sinasabing bibigyan niya ng maayos na libing ang mga napatay na werewolf. Makalipas ang ilang minuto, natapos niya ang kanyang ginagawa. Pagkatapos noon, napuno ang paligid ng mga kumikislap na kulay ubeng loot orb. Nang suriin niya ang mga ito, natuklasan niyang naglalaman ang mga iyon ng iba't ibang crafting materials. Ngunit mas mahalaga sa lahat, nakakuha siya ng isang bagong skill na tinatawag na insight. Tunay na nagulat siya sa bihirang skill drop na ito. Alam niyang napakalaking swerte ang makakuha ng insight sa ganito kagang yugto. Agad niya itong inabsorb at natuwa na hindi na niya kailangang gumastos upang makuha ang skill na iyon. Pagkatapos, nagpasya siyang gamitin ang kanyang bagong EXP upang i-upgrade ang kanyang skeleton boar summon. Kinuha niya ang skeleton finger, handang subukan ang kakayahan nitong magpalakas ng mga summon. Pagkatapos ay ipinatawag niya ang kanyang karaniwang skeleton boar, na napili niyang maging unang test subject para sa upgrade. Biglang sumabog ang napakalakas na kulay ubeng enerhiya habang ipinapadaloy niya ang kapangyarihan ng artifact patungo sa summon. Sa ilalim ng enerhiyang iyon, nag-evolve ang skeleton boar. Nagbago ito at naging isang Tier 0 Beast General na may napakalalaking stats. Mas nakakatakot na ngayon ang anyo ng bagong evolve na baboy. Opisyal na itong umabot sa ranggong Beast General, at humanga si Wei Xiao nang makita ang mga bagong kakayahan nito. Napansin niyang halos umabot sa 2,000 ang mga stats nito, at maging ang skill nito ay nakatanggap din ng upgrade. Bilang gantimpala, binigyan niya ang kanyang bagong makapangyarihang summon ng pangalang Peppa. Matapos mapalakas ang isa niyang summon, nagpasya naman siyang gamitin ang ilang grave incense upang i-upgrade ang kanyang skeleton mage.
Direkta niyang ipinadaloy ang kapangyarihan ng item patungo sa mage upang magsagawa ng panibagong breakthrough. Agad na binalot ng madilim na enerhiya ang summon habang nagsisimula ang isa pang evolution. Hindi nagtagal, natapos ang upgrade ng Skeleton Mage. Nagbago ito at naging isang ganap na boss-level summon, na may bago at mas nakakatakot na kagamitan. Pagkatapos nito, nagpa siya si Wei na pangalanan ang kanyang bagong skeletal overlord na Ain. Ngayong lubusan nang napalakas ang kanyang pangunahing mga summon, mas naging kumpiyansa siya sa kanyang susunod na hakbang. Sa isang mabilis na pagbugso ng bilis, nagtungo siya ng mas malalim sa loob ng dungeon upang maghanap ng mas malalakas na kalaban. Tapos na siya sa pakikipaglaban sa mahihinang halimaw. Sa kanyang isip, panahon na upang guluhin at wasakin ang buong Orc Lair. Hindi nagtagal, sinalubong si Wei Xiao ng isang grupo ng napakalalaking minotaur na may dalang higanteng mga palakol. Bago pa man sila makapag-react, agad nang kumilos ang kanyang bagong summon na si Ain. Nagpakawala ito ng sunod-sunod na paputok na fireball patungo sa mga kalaban. Ang nangungunang minotaur ay halos walang oras upang makagawa ng anumang aksyon bago ito tamaan. Diretsyong tumama ang spell at nilamon ito ng napakalaking pagsabog ng apoy. Matapos ang unang pag-atake, iniutos ni Wei sa kanyang buong hukbo, kabilang si Peppa, na sumugod. Umungal sa galit ang mga minotaur at sabay-sabay na umatake habang nakataas ang kanilang malalaking palakol. Ngunit ngumiti lamang si Wei. Matagal na niyang hinihintay ang isang laban na tulad nito. Agad siyang nagpakawala ng rumaragasang alon ng kulay ubing enerhiya na tumama sa buong grupo ng mga kalaban. Sa loob lamang ng ilang sandali, nabura ang buong kawan ng minotaur. Makalipas ang 3 oras ng tuloy-tuloy na pag-level at pakikipaglaban, patuloy pa ring nililipol ni Peppa ang mga natitirang halimaw. Nang tuluyan ng malinis ang lugar, lumitaw ang isang system window. Ipinahayag nito na natugunan na niya ang mga kinakailangan para sa isang job advancement. Kasabay nito, nakatanggap ng malaking upgrade ang kanyang immortality talent. Mula ngayon, anumang pinsalang matatanggap niya ay maaaring ilipat sa isa sa kanyang mga summon. Dahil dito, napagtanto ni Wei ang isang napakahalagang bagay. Hanggat mayroon siyang mga summon na kasama, halos imposibleng mapatay siya. Nakakuha rin si Wei Xiao ng isang eksplosibong sandata at ng bagong skill na Grave Desecration. Pinahihintulutan siya ng skill na ito na buhayin muli ang mga napatay na kalaban. Gayunpaman, medyo kakaiba ang pakiramdam niya tungkol sa isang kakayahang may kinalaman sa paghuhukay at paglapastangan sa mga libingan. Habang pinag-aaralan niya ang kanyang mga bagong kakayahan, may napansin siyang kislap ng liwanag mula sa isang sibat na nakatago sa mga kalapit na palumpong. Bago pa siya makapag-react ng maayos, biglang lumipad ang sibat palabas ng mga palumpong at dumiretso sa kanya. Halos sapat lamang ang oras niya upang lumingon bago ito tumama. Wala siyang pagkakataong umiwas. Diretsyong tumama ang sibat sa kanyang dibdib at itinulak siya ng malayo. Habang pinapanood ng kanyang mga skeleton summon ang pangyayari, bumagsak siya ng malakas sa lupa na nakabaon pa rin ang sibat sa kanyang dibdib. Para sa ibang tao, sapat na sana ang sugat na iyon upang agad na ikamatay. Ngunit binuksan lamang ni Wei ang kanyang mga mata. Mas mukha pa siyang naguguluhan kaysa nasasaktan. Doon niya napagtanto na perpektong gumana ang kanyang bagong immortality talent. Ang pinsala ay nailipat sa isa sa kanyang mga summon sa halip na sa kanya. Kasabay nito, nagpakawala si Peppa ng isang galit na ungol. Siya ang tumanggap ng buong lakas ng pag-atake. At ngayon, malinaw na naghahanap siya ng paghihiganti sa sino mang nagtangkang patayin ang kanyang amo. Nagpakita ang umatake at ibinunyag ang sarili nitong anyo bilang isang napakalaking Minotaur Archer na naghahanda na naman ng panibagong tira. Dahil dito,
Agad na ginamit ni Wei Xiao ang kanyang bagong skill na insight upang suriin ang kalaban. Sa pamamagitan nito, natuklasan niyang isa itong level 16 Minotaur boss na may Earth Archer class at napakataas na mga stats. Tunay na nagulat si Wei. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng isang halimaw na hindi lamang matalino kundi mayroon ding sariling job class. Ngunit bago pa niya tuluyang maproseso ang impormasyong iyon, agad na nagpakawala ang boss ng isa pang napakalakas na palaso patungo sa kanya. Sa huling sandali, nagawa niyang maitabingi ang pag-atake at bahagyang maipalihis ang direksyon nito. Kahit ganoon, malinaw niyang naramdaman ang napakalakas na puwersang taglay ng palaso. Pagkatapos nito, casual lamang niyang hinugot ang unang sibat mula sa kanyang dibdib. Habang ginagawa iyon, napagtanto niyang 2 beses na siyang iniligtas ng kanyang damage transfer skill mula sa tiyak na kamatayan. Magaan na lumapag ang Minotaur, handa para sa isang tunay na labanan. Ngunit ngumisi lamang si Wei Xiao at sinabi na tapos na ang pagpapainit nito. Panahon na raw para siya naman ang kumilos. Nagtagpo ang kanilang mga tingin, at doon nagsimula ang tunay na boss battle. Muling nagpakawala ng isang palaso ang Minotaur. Galit na galit ito at tila iniisip na sinusubukan ni Wei na tumakas sa laban. Ngunit hindi tumatakbo si Wei. Sa halip, pinangunahan niya ang isang buong countercharge kasama si Peppa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang Minotaur ang biglang tumalikod at tumakbo palayo. Sa isang iglap, ang dating mangangaso ang naging hinahabol. Kasama ang kanyang mga summon, hinabol ni Wei ang Minotaur. Patuloy silang tumakbo hanggang sa makarating ang halimaw sa isang madilim at nakakatakot na kuweba. Pagpasok niya sa loob, agad siyang napahinto. Nakakalat sa buong sahig ang napakaraming kalansay. Sa una ay inakala niyang mga buto lamang iyon ng mga halimaw. Ngunit nang masuri niya ng mabuti, napagtanto niyang mga labi iyon ng ibang mga adventurer. Mistulang isang malawak na libingan ang buong kuweba. Ang sahig ay puno ng mga bangkay at kakaibang kulay ubeng enerhiya. At doon niya biglang naunawaan ang nangyayari. Hindi tumakas ang Minotaur. Dinala lamang siya nito sa isang patibong. Nagsimulang manginig at gumuho ang lupa habang tuluyang na-activate ang patibong. Kasabay nito, nagliwanag ang buong kuweba sa daan-daang kumikislap na pulang mata, na nagbunyag ng tunay na lawak ng ambush. Pabirong pumalakpak si Wei Xiao at sarkastikong pinuri ang Minotaur boss. Ayon sa kanya, nakakagulat na mayroon itong maayos na pag-iisip para sa isang halimaw. Pagkatapos nito, ipinatawag niya ang kanyang buong hukbo ng undead. Malinaw na hindi pa tapos ang laban. Kasabay ng isang malakas na dagandong, sumugod ang nakatagong hukbo ng Minotaur upang umatake. Ngunit nauna nang kumilos ang kanyang mga skeleton mage. Nagpakawala ang mga ito ng napakalaking bug zone ng mga fireball bilang pagsalubong sa paparating na mga kalaban. Tinamaan ng walang tigil na pag-ataking mahika ang hukbo ng Minotaur. Kahit pa umiikot ang kanilang mga palakol bilang depensa, wala itong nagawa upang pigilan ang rumaragasang mga spell. Patuloy na tinukso ni Wei ang boss. Sinabi niyang maaaring mapudpad at masira ang mga sandata ng kanilang hukbo, ngunit ang kanyang undead army ay hindi napapagod. Pagkatapos ay nagbigay siya ng isang simpleng utos sa kanyang mga mage. Pasabugan ang buong hukbo. Agad namang sinunod ng mga summon ang kanyang utos. Nagpakawala sila ng isang napakalaking huling bug zone ng eksplosibong mahika. Sa loob lamang ng ilang sandali, nabura ang buong ambush force. Kasabay nito, sunod-sunod na lumitaw ang mga notification ng system habang bumuhos ang napakaraming EXP mula sa mga napatay na kalaban. Dahil sa napakaraming EXP na nakuha niya, umabot si Wei Xiao sa level 12. Lalo lamang nitong ikinagalit ang natitirang Minotaur boss. Galit na galit itong umungal at sinabing napakatapang ni Wei para lipulin ang buong hukbo nito.
Ngunit ngumisi lamang si Wei. Sa kanyang paningin, isa lamang itong naglalakad na lalagyan ng EXP. Kasabay ng isang malakas na sigaw pandigma, sumugod ang nagngangalit na Minotaur para sa isang huling one-on-one na laban. Malakas nitong hinampas ang lupa, na nagdulot ng shockwave na sum-ire sa mga natitira pang skeletal minion. Pagkatapos nito, dumiretso ito sa gitna ng desperadong mga fireball ng mga mage nang hindi man lang bumabagal. Tumalon ito ng mataas sa himpapawid at inihanda ang isang napakalakas na overhead axe strike na nakatuon kay Wei. Ngunit ngumiti lamang si Wei. Para sa kanya, perpekto ang tiyempo para sa sarili niyang kontra-atake. Habang bumabagsak ang higanteng palakol na may lakas na kayang durugan ang sahig ng kuweba, biglang sumulpot si Ain. Walang pag-aalinlangang sinalo ng skeleton mage ang talon gamit lamang ang kanyang kamay. Natigilan ang Minotaur. Ang pinakamatinding pag-atake nito ay naharang lamang ng walang kahirap-hirap. Ngumisi si Wei Xiao habang pinapanood ang labanan mula sa gilid at idineklarang tapos na ang laro. Ganap nang gumana ang kanyang patibong. Habang abala ang Minotaur kay Ain, isa pang skeleton mage ang nagpakawala ng napakalaking fireball mula sa malapitan. Diretso itong tumama sa mukha ng boss. Sa isang iglap, nilamon ng malaking pagsabog ng apoy ang buong katawan nito. Bago pa ito makabawi, sumugod si Ain habang hawak ang isang kumikislap na pulang karit. Nagpakawala siya ng isang mapaminsalang atake bilang pangwakas na suntok. Tumama ng buong lakas ang pag-atake at pinalipad ang Minotaur sa kabilang dulo ng kuweba. Pagbagsak nito, sumabog ang buong paligid sa isang napakalaking pagsabog na tuluyang nagtapos sa laban. Agad na kinumpirma ng system ang pagkapatay sa boss. Kasabay nito, umabot si Wei sa level 13 matapos talunin ang elite na kalaban. Punong-puno ng enerhiya, ipinatawag niya ang kanyang pala upang subukan ang kanyang bagong skill. Sa pagkatalo ng boss, napuno ang sahig ng kuweba ng mga kumikislap na kulay ubing loot orb. Isa-isa niya itong sinuri at natuklasang marami itong necromancer materials at isang bagong battle axe. Masayang inabsorb ni Wei ang mga bagong nakuha. Para sa kanya, isa na naman itong matagumpay at kapaki-pakinabang na araw. Ngunit habang ipinagdiriwang niya ang kanyang tagumpay, biglang may rumagasang sunod-sunod na kumikislap na sibat mula sa kadiliman. Hindi ito ikinagulat ni Wei Xiao. Sa halip, ngumisi lamang siya, na para bang inaasahan na niyang may panibagong kalabang lilito. Casual niyang iniwasan ang rumaragasang mga sibat. Madali siyang gumalaw sa pagitan ng mga projectile na tila wala lamang ang mga ito. Ang mga sibat ay tuluyang bumaon sa lupa kung saan siya nakatayo ilang sandali lamang ang nakalipas. Ang umataking ito, isa pang napakalaking Minotaur, ay napatitig sa gulat. Hindi nito inaasahang maiiwasan ni Wei ang ambush. Tinukso ito ni Wei at tinanong kung talagang akala nito ay naubusan na siya ng mga alas sa manggas. Pagkatapos noon, ipinakita niya ang isang panibagong grupo ng mga skeleton mage. Handa na naman ang mga ito na bigwan ang kanilang bagong bisita. Labis na nalito ang bagong Minotaur boss. Galit nitong hiniling na malaman kung paano nagagawa ng isang tier isang summoner na mag-utos sa napakaraming minion. Ngunit ngumisi lamang si Wei. Pabalik niyang sinabi na siya rin ay nagtataka kung paano naging ganoon katalino ang isang halimaw. Matapos ang kanilang palitan ng salita, iniutos ni Wei Xiao sa kanyang mga skeleton mage na pabagsakin ang Minotaur. Agad na sumugod ang hukbo ng undead upang isagawa ang utos ng walang pag-aalinlangan. Binalaan siya ng Minotaur na huwag munang magdiwang ng maaga habang naghahanda ang mga mage ng kanilang unang pag-atake. Ngunit hindi ito pinansin ng mga undead. Mula sa lahat ng direksyon, nagpakawala sila ng napakalaking bug zone ng mga fireball. Sabay-sabay na nagtungo ang mga ito patungo sa boss at nagsanib sa isang napakalaking pagsabog na yumanig sa buong kuweba.
Ngunit lumabas na wala itong naging epekto. Mula sa gitna ng pagsabog, tumalon pa atras ang Minotaur nang walang kahit anong pinsala. Agad itong gumanti. Hinayla nito ang pana at naghanda ng isang Earth Elemental Arrow attack. Sumugod ang palaso habang winawasak ang lupa sa dinaraanan nito at dumiretso kay Wei na may napakalakas na puwersang mapanira. Napagtanto ni Wei na nagpakawala ang boss ng isang napakalawak na area of effect skill. Biglang sumabog ang mga haligi ng liwanag mula sa ilalim ng lupa. Napunit at nagkawatak-watak ang sahig ng kuweba habang nilalamon ng pag-atake ang buong paligid. Sa lakas ng pinsalang dulot nito, tuluyang nabura ang kanyang grupo ng mga skeleton mage. Dahil dito, wala siyang pagpipilian kundi ipadala ang kanyang pinakamalalakas na summon. Sina Peppa at Ain ang agad niyang ipinadala upang harapin ang Minotaur. Nagpakawala si Peppa ng isang galit na ungol at sumugod pasulong na parang isang kulay ubing missile. Nabigla ang Minotaur boss sa bilis nito. Sa isang malakas na banggaan, tinamaan nito ang kalaban ng may puwersang sapat upang mabiyak ang mismong lupa. Piliting sinalag ng Minotaur ang pag-atake. Ngunit patuloy lamang na itinulak ni Peppa ang kanyang depensa. Sa huli, nabasag ang depensa ng boss at pinalipad ito sa kabilang bahagi ng kuweba. Dahil nawala ng pagkakataong makapagtanggol, agad na sumugod si Ain. Isinaksak nito ang isang pinagsiksik na fireball diretso sa mukha ng Minotaur. Sa huling sandali, nagawa ng Minotaur na saluhin ang pag-atake gamit ang mga hubad nitong kamay. Ngunit nagsimulang magwala at kumaluskos ang napakalakas na enerhiyang mahika na nakapaloob dito. Makalipas ang isang iglap, sumabog ito sa isang napakalaking pagsabog na lumamon sa buong katawan ng boss. Pinanood ni Wei Xiao ang usok na unti-unting naglalaho. Inakala niyang sapat na iyon upang tapusin ang laban. Ngunit laking gulat niya nang makita na buhay pa rin ang Minotaur kahit tinamaan ito ng ganoong kalakas na pag-atake mula sa malapitan. Sa halip na patayin agad ito, nagpasya siyang huwag muna itong tapusin. Sa tingin niya, napakadelikadong pabayaang makaligtas ang isang halimaw na ganoon katalino. Samantala, sa labas, nag-aalala ang isang grupo ng mga sundalo kung bakit wala pang bumabalik mula sa loob ng dome. Hindi nagtagal, isang napakalaking asol na teleportation circle ang lumiwanag sa kalapit na lupa. Mula rito, ipinatawag ang panibagong grupo ng mga tao papasok sa quarantine zone. Kasama sa dumating ang isang asol ang buhok na summoner na nagngangalang Wei. Hindi nagtagal matapos siyang dumating, nakita agad ng mga sundalo na lumalabas siya mula sa dome. Nagulat sila nang makitang kasama niya ang lahat ng iba pang na-trap na adventurer. Isa-isa niyang inilatag sa lupa ang mga walang malay na nakaligtas upang asikasuhin ng mga gwardya. Ipinaliwanag niya na may lumitaw na isang matalinong boss monster. Isa itong seryosong paglabag sa seguridad. Agad na naghanda ang isang sundalo na tumawag ng mga high-tier reinforcement upang harapin ang banta. Ngunit sinabi ni Wei na huwag na itong mag-alala dahil nalutas na ang problema. Pagkatapos noon, ibinagsak niya sa lupa ang walang malay na Minotaur boss. Ito rin ang Minotaur na nilalabanan ni Wei Xiao. Natigilan ang sundalo. Hindi siya makapaniwalang nagawa ni Wei na hulihin ng mag-isa ang isang level 16 boss. Matapos maaga ang kill, isa lamang ang gustong malaman ni Wei. Saan niya maaaring kunin ang kanyang gantimpala? Itinuro naman ng sundalo ang direksyon ng rewards office. Dumiretso si Wei sa opisina ng mga gantimpala upang kunin ang kanyang reward. Casual siyang naglakad lampas sa mga walang malay na adventurer na kanyang nailigtas at sa Minotaur boss na kanyang nahuli. Pagdating niya sa opisina ng administrador, agad siyang dumiretso sa pakay niya. Ibinuhos niya sa mesa ng administrador ang isang napakalaking tambak ng mga sungay ng Minotaur para masuri ang halaga ng mga ito. Natulala ang babae sa dami ng loot na kanyang dinala.
Mabilis nitong kinalkala ang kabuuang halaga at napagtantong lahat ng ito ay mataas ang kalidad. Sa kabuuan, nagkakahalaga ang mga ito ng 320,000 coins. Masayang sinabi ni Wei na ipadala na lamang ang bayad sa kanyang account habang inilalabas ang kanyang telepono. Agad na naisagawa ang transfer. Makalipas ang ilang sandali, nakumpirma ang pagpasok ng pera at ang kanyang malaking balanse sa bangko. Ngayon na marami na siyang pera, nagpasya si Wei na panahon na upang maghanap ng mga kayamanan. Lumipat ang eksena sa pasukan ng Abalang Lima Market. Habang naglalakad si Wei Xiao sa loob ng pamilihan, umaasa siyang hindi niya makakasalubong ang isang partikular na manlolokong mangangalakal mula sa nakaraan. Ngunit tila sinadya ng pagkakataon. Bigla na lamang sumulpat ang mangangalakal sa kanyang likuran na may nakadidiring ngiti sa mukha. Hindi natuwa si Wei nang makita itong muli. Sinubukan niya agad itong paalisan at sinabing wala naman itong maayos na maibebenta. Ngunit naging pala kaibigan ang mangangalakal at iginiit na mayroon siyang balitang tiyak na magugustuhan ni Wei. Patuloy lamang na naglakad si Wei. Nilinaw niyang wala siyang balak bumili o magbenta ng kahit ano. Ngunit bago siya makalayo, inilabas ng mangangalakal ang isang bagong skill book at isang evolution potion. Sinabi nitong para lamang iyon sa isang karapat-dapat na mamimili. Sa sandaling makita ni Wei ang dalawang bagay na iyon, agad siyang napatigil sa kanyang paglalakad. Lumalabas na perpekto para kay Wei Xiao ang mga item, isang libro para mag-summon ng Elite Undead Guards at isang potion para i-evolve ang mga ito. Biglang nagbago ang ugali ni Wei, naging interesado agad sa pakikipagdeal. Ngumisi ang mga ngalakal, binanggit na mabilis raw magbago ang isip ni Wei mula sa "wala akong bibilhin" kanina. Ngunit kalmado lamang si Wei. Sinabi niyang negosyo ay negosasyon lamang. Pagkatapos ay inilabas niya ang sarili niyang mga item bilang panimulang alok, ibinagsak ang isang buong set ng high-quality gear sa lupa. Sinubukan itong i-lowball ng mga ngalakal sa halagang 150,000 para sa buong lote. Hindi ito pinalagpas ni Wei. Ipinunto niya na ang Berserker Axe pa lang ay nagkakahalaga na ng mahigit 100,000, na ikinagulat ng mga ngalakal dahil hindi niya inaasahang ganito kabilis makakaunawa si Wei sa tunay na halaga. Dahil dito, nagbigay ng mas totoong alok ang mga ngalakal, ang skill book at potion na nagkakahalaga ng 200,000 kapalit ng buong set ng gear. Walang pagdadalawang isip, tinanggap ni Wei Xiao ang deal at naganap ang palitan ng mga item. Naging pala kaibigan pa ang mga ngalakal, binigyan siya ng payo na huwag masyadong ipinapakita agad ang tunay na halaga ng hawak niyang mga bagay. Napagtanto ni Wei na isa itong tunay na batikang negosyante. Pagkatapos makuha ang kanyang bagong gear, umalis si Wei sa lugar, handa nang subukan ang mga bagong nakuha niyang item. Sa isip niya, mukhang totoo naman ang mga potion, pero kailangan niya ng tamang lugar para masubukan ang epekto nito. Ngunit bago pa siya makahanap ng lugar, bigla siyang naipit sa isang eskinita. Isang lalaking naka-hoodie ang sumulpat sa kanyang harapan. Ngumisi ito at sinabi na malaki ang naging pagkakamali ni Wei sa pakikialam sa maling mga tao. Kasabay nito, naglabas ang lalaki ng kumikislap na asol na dagger. Walang patumpik-tampak, sumugod ito at agad na sinubukang ambush-in si Wei at ang kanyang bagong skeleton crew. Mabilis na umiikot si Wei Xiao, ramdam ang pagdating ng pag-atake sa tamang oras. Habang umaatake ang assassin, ibinunyag nito na ang Qin family ang nagpahit kay Wei. Sumugod ito para sa finishing blow, at ang kumikislap na talam ay dumiretso sa isa sa bagong skeleton guards ni Wei. Tinamaan ang skeleton guard at agad itong nabasag, tuluyang naglaho sa isang iglap. Ngumisi ang assassin, iniisip na tapos na ang laban at madali lang ang misyon niya. Ngunit biglang napahinto siya. Isang boses mula sa likuran niya ang narinig.
Nagtaka siya nang makita niyang nakatayo pa rin si Wei, hindi patay, hindi sugatan ng malala. Nabigla ang assassin, hindi makapaniwala na hindi pa rin tapos ang target niya. Dahan-daang inilabas ni Wei ang isang bagong ornate dagger, walang paliwanag sa kanyang survival. Sa isang mabilis na galaw, hinawakan niya ang kwelyo ng assassin at agad na nagpakawala ng isang malakas na kontra-atake. Napaatras ang hitman, tuluyang nawalan ng balanse, habang ramdam ang biglaang pagbaliktad ng sitwasyon. Sa kanyang huling sandali, hindi niya na maunawaan ang nangyari habang unti-unting nawawala ang kanyang lakas. Lumabas ang system notification, natalo ni Wei ang isang level 39 elite assassin, at nakakuha siya ng 30,000 X.